Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 199. Lumang Tipan, Amos Kapitulo 6, Amos Kapitulo 7. Aba sa mga taong panatag sa Zion, at sa mga taong ligtas na nasa burol ng bansang Samaria, ang mga tanyag na kalalakihang pinakamahuhusay sa mga bansa, na silang hinihingian ng tulong ng sambahayang Israel. Sinasabi ng inyong mga pinuno, pumunta kayo sa Kalni at tingnan ninyo, mula roon pumunta kayo sa Hamet, ang tanyag na lungsod, pagkatapos bumaba kayo sa gat ng mga Filisteo. Mas mabuti ba sila kaysa sa dalawa ninyong kaharian? Mas malawak ba ang kanilang nasasakupan kaysa sa inyong nasasakupan? Aba sa inyong nagpapaliban ng araw ng kapahamakan at naglalapit sa trono ng karahasan. Hamihiga sila sa mga higang gawa sa gereng at nagpapahinga sa kanilang mga malalambot na upuan. Kinakain nila ang mga batang tupa mula sa kawan at mga pinatabang guya mula sa kwadra. Umaawit sila ng mga walang kabuluhang mga awitin sa tugtugin ng alpa, gumagawa sila ng mga pansarili nilang instrumento gaya ng ginawa ni David. Umiinom sila ng alak mula sa mga mangkok at pinahiran ang kanilang mga sarili ng mga pinakapurong langis, ngunit hindi sila nagluluksa sa pagkawasak ni Jose. Kaya dadalhin silang bihag ngayon kasama ng mga naunang bihag, at ang mga pista ng mga nagpapahinga ay lilipas na. Ako, ang Panginoong Yahweh, ang mismong nangako, ito ang pahayag ng Panginoong Yahweh, ang Diyos ng mga hukbo, kinamumuhian ko ang pagmamalaki ni Jacob. Kinamumuhian ko ang kanyang mga tanggulan. Sa makatuwid ipapasakamay ko ang lungsod kasama ang lahat ng nasa loob nito. At mangyayari na kung may 10 kalalakihang naiwan sa isang bahay, mamamatay silang lahat. Kapag dumating ang kamag-anak ng isang lalaki upang kunin ang kanilang mga bangkay, na magsusunog sa kanilang mga bangkay pagkatapos nitong ilabas sa bahay, kung sasabihin niya sa taong nasa loob ng bahay na, mayroon ka bang kasama? At kapag sumagot ang taong iyon ng, wala, kung gayon, sasabihin niya, tumahimik ka, dahil hindi natin dapat banggitin ang pangalan ni Yahweh. Sapagkat, tingnan ninyo, magbibigay si Yahweh ng utos, at madudurog sa maliliit na mga piraso ang malaking bahay at pagpipira-pirasuhin ang maliliit na bahay. Tumatakbo ba ang mga kabayo sa mga mabatong bangin? May nag-aararo bang baka roon? Ngunit ginawa ninyong laso ng katarungan at kapaitan ang bunga ng katwiran. Kayong mga nagagalak sa Lodabar, na nagsasabi, hindi ba namin nasakop ang Karnaim sa aming sariling kalakasan? Ngunit tingnan ninyo, pipili ako ng isang bansang laban sa inyo, sambahayan ni Israel, ito ang pahayag ng Panginoong Yahweh, ang Diyos ng mga hukbo. Pahihirapan nila kayo mula sa Libo Hamet hanggang sa batis ng Araba. Ito ang ipinakita sa akin ng Panginoong si Yahweh. Tingnan, lumikha siya ng isang pulutong ng mga balang nang magsimula ang tagsibol ng mga pananim, at, tingnan, ito ang huling pananim pagkatapos ng pag-ani ng hari. Nang matapos nitong kainin ang mga halaman sa lupain, pagkatapos sinabi ko, Panginoong Yahweh, isinasamo ko patawarin mo sila, paano makaliligtas si Jacob? Sapagkat napakaliit niya. Nahabag si Yahweh tungkol dito. Hindi ito mangyayari, sinabi niya. Ito ang ipinakita sa akin ng Panginoong Yahweh, tingnan, tumawag ang Panginoong Yahweh ng apoy upang humitol. Tinuyo nito ang napakalawak, malalim na tubig sa ilalim ng lupa at sisirain pati na rin ang kalupaan. Ngunit sinabi ko, Panginoong Yahweh, isinasamo ko na itigil mo na, paano makaliligtas si Jacob? Sapagkat napakaliit niya. Nahabag si Yahweh tungkol dito. Hindi rin ito mangyayari, sinabi ng Panginoong Yahweh. Ito ang ipinakita niya sa akin, tingnan, nakatayo ang Panginoon sa gilid ng isang pader, na may isang hulog sa kanyang kamay. Sinabi ni Yahweh sa akin, Amos, ano ang nakikita mo? Sinabi ko, isang hulog. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, tingnan mo, ilalagay ko ang isang hulog kasama ng aking mga taong Israelita. Hindi ko na sila kawan pa. Mawawasak ang matataas na lugar ni Isaac, masisira ang mga santuaryo ni Israel, at tatayo ako laban sa sambahayan ni Jeroboam na may kasamang espada.
Pagkatapos si Amazias na pari ng Bethel, nagpadala ng isang mensahe kay Jeroboam na hari ng Israel, nakipagsabuatan si Amos laban sa iyo sa pagitan ng sambahayan ni Israel. Hindi kayang pasanin ng lupain ang lahat ng kanyang mga salita. Sapagkat ito ang sinabi ni Amos, mamamatay si Jeroboam sa pamamagitan ng espada, at tiyak na dadalhing bihag ang Israel palayo sa kanyang lupain. Sinabi ni Amazias kay Amos, Propeta, humayo ka, tumakbo ka pabalik sa lupain ng Juda, at doon ka kumain ng tinapay at magpropesya. Ngunit huwag ka nang magpropesya pa kailanman dito sa Bethel, sapagkat ito ay santuaryo ng hari at isang maharlikang tahanan. Pagkatapos sinabi ni Amos kay Amazias, hindi ako isang propeta o anak ng isang propeta. Isa akong pastol, at ako ang nangangalaga sa mga puno ng sikamoro. Ngunit kinuha ko ni Yahweh mula sa pagbabantay ng mga tupa at sinabi sa akin, humayo ka, magpropesya ka sa aking mga taong Israelita. Pakinggan mo ngayon ang salita ni Yahweh. Sinasabi mo, huwag akong magpropesya laban sa Israel, at huwag akong magsalita laban sa sambahayan ni Isaac. Sa makatwid ito ang sinasabi ni Yahweh, ang iyong asawa ay magiging babaeng nagbebenta ng aliw sa lungsod, mamamatay sa pamamagitan ng espada ang iyong mga anak na lalaki at mga anak na babae, susukitan ang iyong mga lupain at paghahati-hatian, mamamatay ka sa maruming lupain, at tiyak na dadalhin sa pagkabihag ang Israel mula sa kanyang lupain. Bagong tipan. Romans 16 minuto pasado alas 4:25, Romans 5:1-11. Sa kadahilanang ito, nangyayari ito sa pamamagitan ng pananampalataya, upang ito ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang kalalabasan, ang pangako ay tiyak para sa lahat ng mga kaapo-apuhan. At hindi lamang ang mga nakakaalam sa kautusan ang makakabilang sa mga kaapo-apuhan na ito, kundi pati na rin ang mga nagmula sa pananampalataya ni Abraham. Sapagkat siya ang ama nating lahat, tulad ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Naroon si Abraham sa presensya ng kanyang pinagkakatiwalaan. Iyon ay ang Diyos, na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha sa mga bagay na wala pa. Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, nagtiwala ng lubusan si Abraham sa Diyos para sa hinaharap. Kaya naging ama siya ng maraming bansa, tulad ng sinabi, magiging ganoon ang iyong mga kaapo-apuhan. Hindi siya mahina sa pananampalataya. Kinilala ni Abraham na patay na ang kanyang katawan sapagkat mag-iisandaang taon na siya. Kinilala rin niya ang pagiging patay ng bahay bata ni Sarah. Ngunit dahil sa pangako ng Diyos, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pananampalataya. Sa halip, napalakas siya sa pananampalataya at nagbigay papuri sa Diyos. Lubos siyang naniwala na kung ano ang ipinangako ng Diyos, kaya din niyang tuparin. Kung kaya ito ay itinuring sa kanya bilang katwiran. Ngayon, hindi ito isinulat para lamang sa kanyang kapakinabangan, na ibinilang sa kanya. Ito rin ay isinulat para rin sa atin, na ibibilang, tayong nanampalataya sa Kanya na bumuhay kay Hesus na ating Panginoon mula sa kamatayan. Ito ang siyang ibinigay para sa ating mga kasalanan at muling binuhay para sa ating pagpapawalang sala. Yamang napawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo. Sa pamamagitan niya nagkaroon din tayo ng daan sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na kung saan tayo ay tumatayo. Nagagalak tayo sa pananalig na ibinibigay sa atin ng Diyos para sa hinaharap, ang pananalig na makikibahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lamang ito, ngunit nagagalak din tayo sa ating mga pagdurusa. Alam natin na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagsang-ayon, at ang pagsang-ayon ay nagbubunga ng katiyakan para sa hinaharap. Hindi mangbibigo ang pananalig na ito, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na siyang ibinigay sa atin.
Sapagkat habang mahina pa lamang tayo, namatay si Kristo sa tamang panahon para sa mga hindi makadiyos. Sapagkat mahirap para sa isang tao na mamatay para sa isang matuwid na tao. Iyan ay, marahil kung may isang maglalakas loob na mamatay para sa mabuting tao. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, dahil noong makasalanan pa tayo, namatay si Kristo para sa atin. Mas higit pa sa ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, iligtas tayo sa pamamagitan nito mula sa puot ng Diyos. Sapagkat kung, noong tayo ay mga kaaway, ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, higit pa ngayon na pagkatapos tayong ipinagkasundo, iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Hindi lamang ito, ngunit nagagalak din tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo, na sa pamamagitan niya ay natanggap natin ang pagkakasundong ito. Hindi lamang ito, ngunit nagagalak din tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo, na sa pamamagitan niya ay natanggap natin ang pagkakasundong ito. Mga awit, Psalm 86:11-17. Turuan mo ako ng iyong mga pamamaraan, Yahweh, at ako ay lalakad sa iyong katotohanan. Pag-isahin mo ang aking puso sa pagsamba sa iyo. Panginoon aking Diyos, pupurihin kita ng buong puso, luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Dahil dakila ang iyong katapatan sa tipan para sa akin, iniligtas mo ang aking buhay mula sa kailaliman ng Sheol. O Diyos, ang mayayabang ay naghihimagsik laban sa akin. Ang isang pangkat ng marahas na mga lalaki ay nagbabanta sa aking buhay. Wala silang pagsasaalang-alang para sa iyo. Pero kayo, Panginoon, ay maawin at mabait na Diyos, matagal magalit, at sagana sa pagiging tapat at mapagkakatiwalaan sa tipan. Harapin mo ako at maawa ka sa akin, ibigay mo ang iyong kalakasan sa iyong lingkod, iligtas mo ang anak ng babaeng lingkod mo. Magpakita kayo sa akin ng tanda ng iyong pabor. Kung ganoon sino mang napupuot sa akin ay makikita ito at malalagay sa kahihiyan dahil ikaw, Yahweh, ang tumulong at umaliw sa akin. Ama sa langit, habang kami ay nagmumuni-muni sa mga babala mula kay Amos, ipaalala mo sa amin na hanapin ang katarungan at kababaan ng loob, na iwasan ang katamaran ng aming mga puso. Sa Roma, napapaalala sa amin na ang aming pananampalataya ay nakasalalay sa iyong mga pangako, at sa pamamagitan ni Kristo, kami ay nakakahanap ng kapayapaan at pag-asa kahit sa gitna ng mga pagsubok. Panginoon, naway kami ay mahikayat ng panalangin ng psalmista para sa kaalaman at gabay, upang kami ay makalakad sa iyong katotohanan at may bahagi ang iyong pag-ibig sa iba. Tulungan mo kaming ipakita ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, na nagpapakita ng iyong biyaya sa aming pang-araw-araw na buhay. Hayaang umapaw ang iyong biyaya sa amin, Ama. Amen.